may tao na pinasok sa kampo ng mga orc, hindi sa sariling kagustuhan. Kinaladkad siya papunta roon, nakagapos, dumudugo at hinatulang mamatay dahil lamang sa pag-iral sa isang dako kung saan ang tao ay hindi tinatanggap. Pinaligiran siya ng mga orc, mga higante sila, 7, 8 talampakan ang taas, may pangil, baluti ng buto at bakal, may dalang armas na kailangang gamitan ng 2 kamay at takbuhan pa ng tao bago mabuhat. Binigkas ng kanilang chieftain ang hatol, kamatayan, agaran. Simple ang paraan ng pagbitay, dudurugin ang tao sa ilalim ng sagradong martilyo ng tribo. Armas na sobrang bigat, anupat nagsisilbi itong instrumento ng katarungan at pagsubok ng kakayahan. Tanging pinakamalakas na orc lamang ang makakabuhat nito. Ginamit ito sa pagbitay ng mga bilanggo sa loob ng maraming henerasyon. Inilagay nila ang martilyo sa harap ng hinatulang tao. Huling ritual, pinapayagan ang bilanggo na subukang buhatin ito. Formalidad, biro, huling pang-iinsulto bago ang nakamamatay na hampas. Pinulupot ni Aiden ang kanyang mga kamay sa hawakan. Hinatak niya. Tumaas ang martilyo. Tumigil sa pagtawa ang mga orc. Ito ang The Divine Ring Descends. At ito, nang walang pagmamalabis, ay isa sa pinaka-absurdong premise na nasaklaw ko sa channel na ito. Isang tao na nagiging chieftain ng tribo ng orc, iniharap ng buong seryoso at gumagana ito. Maligayang pagbabalik sa Manhwa Recap Vault. Isang manhwa ito, Chinese ang pinagmulan, inangkop sa English platform ng Webtoon at sinasaklaw ko ito dahil karapat-dapat ang premise sa pwesto nito. May daan-daang kwento sa isekai tungkol sa mga taong dumarating sa fantasy worlds at nag-iipon ng kapangyarihan. Napakailan lang sa mga ito tungkol sa taong itinapon sa lipunan ng mga orc at umaakyat sa hierarchy nito, hindi sa pamamagitan ng katalinuhan, kundi sa pamamagitan ng pagiging mas orc kaysa sa mga orc. Hayaang ipakita ko kung paano ito unfolds. Ang kwento ni Aiden, gaya ng marami sa mga ganitong kwento, ay nagsisimula sa ordinaryong mundo. Walang kakaiba sa kanya. Hindi mahina, hindi malakas, isang tao lamang na hindi pa humingi ng kahit ano sa kanyang buhay. Ang uri ng protagonist na umiiral sa espasyo sa pagitan ng ambisyon at kasiyahan, hindi gaanong driven, ngunit hindi rin gaanong dissatisfied, dumadaan sa mga araw na walang ipinagkaiba sa isa't isa. At pagkatapos, may natagpuan siyang singsing. Ang Divine Ring ang mekanismo na nagpapaandar sa buong kwento at sapat ang talino ng manhwa upang ipakilala ang mga panuntunan nito ng maaga. Hindi ito singsing ng kapangyarihan sa karaniwang fantasy sense. Hindi ito nagbibigay ng kahilingan o nagdudulot ng mahiwagang epekto sa utos. Ang ginagawa nito ay mas simple at sa praktika mas mapanganib. Nagbubukas ito ng mga pintuan. Tukoy, nagbubukas ito ng mga pintuan papunta sa ibang dako, mga dimensyong umiiral kahanay ng mundo ng tao. Bawat isa ay may sariling panuntunan, sariling naninirahan, sariling hierarchy ng kapangyarihan. Pinipili ng singsing ang nagdadala nito. Ipinapahiwatig ng manhwa ng hindi tahasang sinasabi na may mga naunang may-ari ang singsing at hindi maganda ang naging hantungan ng kanilang mga kwento. Isa itong artifact na may agency, hindi sentient, sa eksaktong kahulugan, ngunit may layunin. Natagpuan nito si Aiden. Nakipagbuklod ito sa kanya. At pagkatapos ng walang pagkonsulta o pahintulot, ipinadala siya nito sa isang lugar, the Orc Realm. Sa lahat ng dimensyon na maaaring buksan ng singsing, ito marahil ang pinakamasamang posibleng destinasyon para sa isang tao. Ang The Orc Realm ay hindi mixed society. Hindi ito cosmopolitan fantasy world kung saan magkakasama ang iba't ibang lahi sa hindi tahimik na kapayapaan. Ito ay mundo ng orc. Itinayo ng mga orc, pinamumunuan ng mga orc, binuo sa palibot ng mga halaga ng orc na sa pataas na ayos ng kahalagahan ay lakas, kahusayan sa labanan, at ang kakayahang ipataw ang iyong kalooban sa sinumang hindi sumasang-ayon sa iyo. Hindi tinatanggap ang mga tao, hindi tinitiis ang mga tao. Ang bihirang taong nakahanap ng paraan papunta sa The Orc Realm sa pamamagitan ng mahiwagang aksidente, dimensional instability o ng mga maniobra ng mga artifact gaya ng Divine Ring ay nagkaroon ng pareho ng kapalaran sa kasaysayan.
bitay, mabilis at walang pasubali. Dumating si Aiden nang walang paghahanda, walang pag-unawa sa politika ng dako, walang armas, walang kaalyado at walang paraang makauwi. Ang singsing na nagdala sa kanya rito ay walang inaalok na patnubay at walang tulong. Inihagis siya nito sa pinaka mapanganib na kapaligirang maaaring isipin at sa pagkakaalam ni Aiden tahimik na. Nahuli siya sa loob ng ilang oras. Ang Orc Patrol na nakatagpo sa kanya ay hindi nag-isip. Ang isang tao sa The Orc Realm ay hindi kuryosidad o diplomatic incident. Biktima ito na nadulas sa maling teritoryo. Iginapos nila siya, kinaladkad papunta sa pinakamalapit na tribal settlement at iniharap sa chieftain bilang bilanggong dapat patayin. Ang tribong nakahuli sa kanya ay hindi ang pinakamalaki o pinakamakapangyarihan sa The Orc Realm, ngunit kahanga-hanga ito. Ilang daang mandirigma, structured hierarchy, isang teritoryong ipinagtatanggol nila laban sa karibal na tribo ng may katindihang parehong kultural at praktikal. Ang chieftain ay isang orc na may malaking pisikal na presensya. May peklat, may karanasan, iginagalang hindi dahil hinihingi niya ang paggalang, kundi dahil pinanood ng bawat isa sa tribo na pinaghirapan niya ito sa pamamagitan ng dekada-dekadang labanan. Tumingin ang chieftain kay Aiden at walang nakitang anuman. Isang maliit, marupok na nilalang na may makinis na balat at payat na bias at walang pangil at walang halatang layunin. Kamatayan ang hatol. Ang sagradong martilyo ng tribo ang magpapatupad nito. Ang sagradong martilyo ng tribo ay hindi lamang armas. Simbolo ito, relikya, pagsubok na tumukoy sa pamunuan ng tribo sa loob ng kasing haba ng pagkakaalala ng sinumang buhay na orc. Imposibleng bigat ng martilyo. Hindi mabigat sa paraang malaki ang isang armas, mabigat sa paraang nagmumungkahi ng enchantment o marahil ng density ng material na hindi dapat umiral sa kalikasan. Nababuhat ito ng pinakamalakas na mga mandirigma ng tribo. Halos hindi. Magagamit ito ng kasalukuyang chieftain sa labanan. Bagamat ang paggawa nito ng matagal ay nagpapagod kahit sa kanya. Ang martilyo ay sukatan ng halaga ng tribo. Ang pagbuhat dito ay patunay na kabilang ka sa elite. Ang paggamit nito sa labanan ay patunay na karapat-dapat kang mamuno. Ang ritual bago ang pagbitay ay sinauna. Ang hinatulan ay binibigyan ng pagkakataong buhatin ang martilyo. Kung magtatagumpay sila na hindi pa nangyari ni minsan sa naitalang kasaysayan ng tribo kapag ang hinatulan ay bilanggo at hindi mandirigma, ipagpapaliban ang pagbitay. Brutal at panloob na consistent ang lohika. Kung sapat ang iyong lakas upang buhatin ang martilyo, sapat ang iyong lakas upang maging kapaki-pakinabang at hindi sinasayang ng tribo ang kapaki-pakinabang na yaman. Itinulak si Aiden pasulong. Nakapwesto sa lupa ang martilyo sa harap niya. Pinanood ito ng mga orc na may walang pakialam na pananaw ng mga manonood sa isang formalidad. May mga tumitingin na sa kabila, predetermined na ang resulta, mabibigo ang tao, mamamatay ang tao. Magsisimula ang piging, inabot ni Aiden ang martilyo. Ngayon, ang sumunod na nangyari ang sandali na tumutukoy sa buong manhua at gumagana ito dahil sa hindi ginawa ng kwento. Hindi ito nagpapaliwanag. Walang internal monologue mula kay Aiden kung saan nararamdaman niya ang kapangyarihan ng singsing na umaagos sa kanya. Walang nagniningning na aura, walang mahiwagang transformasyon, walang dramatikong power-up sequence. Hinawakan ni Aiden ang martilyo, binuhat ni Aiden ang martilyo. Tumaas ang martilyo mula sa lupa sa kanyang mga kamay at hawak niya ito sa tagiliran, isang kamay na may ekspresyong nagmumungkahing kasing gulat. Siya tulad ng lahat ng iba, ganap ang katahimikan ng mga orc. Pinipigil ng manhuwa ang sandaling ito sa loob ng ilang panel, malalawak na shot ng nagkalap na tribo, close-up ng mga individual na mukhang pinoproseso ang katatapos lamang nilang masaksihan, ang ekspresyon ng chieftain na lumilipat sa hindi paniniwala, pagkalito at sa wakas isang bagay na maaaring simula ng paggalang o maaaring simula ng takot. Binuhat ng isang tao ang sagradong martilyo. Malinaw ang ritual, ipinagpaliban ang pagbitay, ngunit ang mga implikasyon ay lumalampas ng malayo sa isang nailigtas na buhay. Sa isang lipunan kung saan ang lakas ang tanging pera, ang nilalang na pinaalisan ng lahat bilang walang silbi ay kakaipakita lamang ng lakas na lumampas sa karamihan ng
ng mga mandirigma ng tribo. Ang political calculus ng tribo ay nagbago sa isang iglap. Si Aden ay hindi na bilanggo, variable na siya, at sa tribal hierarchy na itinayo sa pisikal na dominasyon, ang sapat na malakas na variable ay hindi nananatili sa ilalim ng matagal. Ang sumusunod ay sunod-sunod na pangyayari na kung kukunin ng isa-isa ay tila imposible. Kung pagsasamahin, bumubuo sila ng tahak na parehong nakakatawa at kakaibang lohikal. Hindi naiintindihan ni Aiden ang lipunan ng mga orc. Hindi siya matataas magsalita ng kanilang wika. Hindi niya kabahagi ang kanilang mga kaugalian, ang kanilang mga halaga, ang kanilang instinctive na pag-unawa sa hierarchy at dominasyon na sinisipsip ng bawat orc mula sa kapanganakan. Siya ay, sa bawat cultural sense, isang dayuhang gumagana sa mundong nag-aaral ng mga panuntunan sa pamamagitan ng pagsubok at malalang pagkakamali. Ngunit kaya niyang buhatin ang martilyo at sa The Orc Realm, mas mahalaga iyon kaysa sa iba pa. Ang tribal hierarchy ay gumagana sa prinsipyong napakasimple, anupat halos eleganteng, humamon at magpatunay. Anumang orc ay maaaring humamon sa anumang ibang orc para sa kanilang posisyon. Kung manalo ang humahamon, sa kanya ang posisyon. Kung matatalo ang humahamon, ang kahihinatnan ay mula pang iinsulto hanggang kamatayan. Depende sa stake at sa pagkatao ng mga partidong sangkot. Walang bureaucracy, walang appeals process, walang committee review. Ang lakas ang humahatol. Brutal ang sistema, agaran, at sa pananaw ng mga orc, perpektong patas. Sa simula, hindi hinahanap ni Aiden ang pag-unlad. Siya ay, sa una, sinusubukan lamang na mabuhay, na mag-navigate sa lipunang tumitiis sa kanyang presensya dahil lamang ginawaran siya ng sagradong martilyo ng pansamantalang pagpapapaliban sa bitay. Ang singsing, anuman ang layunin nito, ay nagpapaganda sa kanyang pisikal na kakayahan sa mga paraan na unti-unting ipinapakita ng manhwa. Mas malakas siya kaysa sa dapat na sa isang tao, mas mabilis, mas matibay. Hindi sa antas ng pinakadakilang mandirigma ng tribo, hindi pa, ngunit malaki ng higit sa ipinapahiwatig ng kanyang katawan at species. Pumupunta sa kanya ang mga hamon, mga batang mandirigma, mapaghangad at nasasabik na patunayan ang sarili, nakikita ang tao bilang madaling target. Isang nobedad na ang hammer lifting trick ay hindi maaring magsalin sa tunay na kakayahan sa labanan. Hinahamon nila siya na umaasa sa madaling tagumpay. Hindi nila ito nakukuha. Ang estilo ng pakikipaglaban ni Aiden ay malalim na hindi orc. Lumalaban ang mga orc ng may lakas at directional na puwersa. Nakakapanaig na mga sugod, nakakasirang hampas, isang pilosopiya ng labanan na nag-uuna sa maximum na epekto. Lumalaban si Aiden ng reaktibo, hinahayaan niyang mag-commit ang mga kalaban sa pag-atake at pagkatapos ay sinasamantala ang mga butas na nililikha ng mga commitment na iyon. Natututo siya habang lumalaban, sumisipsip ng orc combat techniques sa pamamagitan ng direktang karanasan. Inaangkop ang mga ito sa sariling katawan, pinagsasama ang human agility sa pinatinding lakas na ibinibigay ng singsing. Bawat tagumpay ay nag-aangat sa kanyang posisyon. Bawat pag-angat ay nag-aakit ng higit pang atensyon, higit pang hamon, higit pang pagkakataon upang ipakita na ang martilyo ay hindi nagkataon lamang. Pinapanood ng tribo ang isang tao na umaakyat sa kanilang hierarchy ng may halong galit, fascination at hindi kusang pagkilala na ang sistema ay gumagana ng eksakto sa pagkakadisenyo. Ang lakas ang tumutukoy ng rank, ang tao ay nagpapakita ng lakas. Walang pakialam ang sistema sa species. Pinapanood ng chieftain ng may partikular na intensidad. Hindi siya nararamdamang nasa panganib. Hindi pa. Si Aiden ay umaakyat, ngunit ang posisyon ng chieftain sa tuktok ng hierarchy ay hiwalay sa kasalukuyang rank ni Aiden ng bangin ng karanasan at hilaw na kapangyarihan. Ang nag-aalala sa chieftain ay hindi ang lakas ni Aiden kundi ang tahak nito. Ang tao ay lumalakas, halatang lumalakas, masusukat na lumalakas, sa bilis na nagmumungkahing walang takip, at ang mandirigmang walang takip, sa lipunang kung saan ang pamumuno ay tinutukoy ng labanan, ay ang pinakamalaking ari-arian o pinakamalaking banta ng tribo. Isa sa tunay na lakas ng manhwa ay ang pagtanggi nitong ituring ang mga orc bilang one-dimensional, madaling
at marami ng mas mababang kwento ang sumunod sa rutang ito, ilarawan ang lipunan ng orc bilang walang kaisipang barbarismo, koleksyon ng mga halimaw na ang tanging social interaction ay karahasan. May ginagawang mas kawili-wili ang The Divine Ring Descends. Inilalarawan nito ang lipunan ng orc bilang functional, iba sa human civilization, tiyak, itinayo sa magkakaibang halaga at magkakaibang mekanismo, ngunit functional. May mga elder ang tribo, hindi man dirigma, kundi mga strategist at tagapag-imbak ng tala na ang halaga ay nasa institutional memory at political wisdom. Hindi sila maaaring humamon para sa pisikal na rank, ngunit hinahanap ang kanilang payo dahil ang mga chieftain na nagwawalang bahala sa kanilang elder ay madalas na nagdadala ng kanilang tribo sa maiiwasang sakuna. May mga artisan ang tribo, weaponsmiths, armor makers, mga tagatayo na ang sining ay iginagalang dahil kahit ang pinakamalakas na mandirigma ay limitado sa kalidad ng kanilang kagamitan. May mga healer ang tribo, mga scout, mga mangangaso, mga trainer, kumpletong panlipunang infrastruktura na sumusuporta sa martial hierarchy na pinagtutuunan ng lahat ng pansin. Ang presensya ni Aiden ay nakakagambala sa infrastrukturang ito sa mga paraan na lumalampas sa kanyang personal na rank. Ang isang human chieftain at sa puntong ito ng kwento, hindi maipagkakamaling tahak na ay magiging unprecedented, hindi lamang hindi pangkaraniwan, unprecedented. Ang mga implikasyon ay umaalon palabas sa bawat layer ng tribal society. Hati-hati ang mga elder. Tinitingnan ng iba si Aiden bilang kasangkapan, makapangyarihang mandirigma na ang outsider perspective ay maaaring magbigay ng kalamangan sa walang katapusang territorial conflicts sa mga karibal na tribo. Tinitingnan siya ng iba bilang abomination, paglabag sa natural na ayos na magpapahina sa pagkakakilanlan ng tribo at mag-aakit ng pang-iinsulto o pag-atake mula sa kalapit na kapangyarihan. Ang debate ay mainit, matagalan at inilalarawan ng may seryosong nag-aangat sa buong narrative. Ang mga karibal na tribo ay nagdaragdag ng panibagong layer ng komplikasyon. Ang The Orc Realm ay hindi isang pinagkaisang bansa. Ito ay constellation ng mga independenteng tribo, bawat isa ay kumukontrol ng teritoryo, bawat isa ay nakikipagkumpetensya para sa rekurso, bawat isa ay nagpapanatili ng military readiness na sumasalamin sa patuloy na posibilidad ng intertribal warfare. Ang tribong pinamumunuan ng tao ay tititingnan ng mga kapitbahay nito bilang kuryosidad o provocation. At sa Georg realm, ang distansya sa pagitan ng kuryosidad at provocation ay sinusukat sa oras, hindi sa linggo. Niha-navigate ni Aiden ang politikang ito sa instinct na nakapagtataka sa lahat, kabilang ang sa sarili niya. Ang kanyang outsider perspective, ang mismong bagay na dapat ay kanyang pinakamalaking kahinaan, ay nagiging sa ilang sitwasyon ang kanyang pinakamalaking kalamangan. Nakikita niya ang mga pattern sa intertribal relations na hindi nakikita ng mga orc nakapaloob sa sariling cultural assumptions. Tinutukoy niya ang mga pagkakataon para sa alyansa kung saan nakikita lang ng mga orc ang tradisyonal na pagkakapuot. Pinupuntahan niya ang negosasyon ng may flexibility na sa mga orc leader. Lumaki sa binary framework ng dominasyon at pagpapasakop ay nakakagulo at paminsan-minsang epektibo. Hindi nagkukunwari ang manhua na si Aiden ay mas mahusay na leader kaysa sa mga orc. Iba siyang leader. At sa sistemang naging tigil ang parehong tribal conflicts na inuulit sa mga henerasyon na may parehong resulta at parehong gastos, ang iba ay may halaga. Patuloy na ginagampanan ng Divine Ring ang papel nito, bagamat pinapanatiling sinadyang malabo ng manhua ang buong kakayahan nito. Pinapaganda nito si Aiden. Nagbubukas ito ng mga daanan papunta sa kapangyarihang hindi dapat magagamit niya. Ngunit may agenda rin itong hindi lubos na naiintindihan ni Aiden at naglalagay ang kwento ng sapat na misteryo sa palibot ng pinagmulan at layunin ng singsing upang mapanatili ang through line ng tensyon sa ilalim ng tribal politics. Netas nambu nedupa utday. Gusto kong maging tapat tungkol sa isang bagay. Noong una kong nakatagpo ang manhwa na ito, mababa ang aking inaasahan. Ang isang tao na nagiging orc chieftain ay premise na tila biro.
ang setup sa punchline tungkol sa cultural fish out of water comedy o power fantasy wish fulfillment na gumagamit ng mga orc bilang backdrop sa halip na tratuhin sila bilang mga karakter. At nang The Divine Ring Descends ay naglalaman ng komedya. May ilan na talagang nakakatawa, ang cultural misunderstandings, ang mga sandali kung saan ang human instincts ni Aiden ay sumasalungat sa orc expectations sa mga paraan na parehong nakakailang at nagpapaliwanag. Ngunit incidental ang komedya. Lumalabas ito ng natural mula sa premise sa halip na maging ang punto nito. Iniharap ng kwento ang absurd concept nito ng buong seryoso at ang commitment na iyon sa katapatan ang naghihiwalay dito mula sa dos-dosenang ichikai comedies na tinatrato ang kanilang fantasy settings bilang joke delivery mechanisms. Ang dahilan kung bakit gumagana ang premise ay specificity. Ang lipunan ng orc ay hindi generic. May mga panuntunan ito, tradisyon, panloob na kontradiksyon at lohikang consistent kahit na sumasalungat sa human sensibility. Hindi nagtagumpay si Aiden sa mundong ito sa pamamagitan ng pagiging espesyal. Nagtagumpay siya sa pamamagitan ng pagiging adaptive, sa pamamagitan ng pagseryoso sa mga panuntunan ng lipunan ng orc at paggana sa loob ng mga ito. Kahit na hinihingi ng mga panuntunang iyon ang mga bagay na pinaglalabanan ng kanyang human instincts. Ang power progression ay isa pang lakas. Lumalakas si Aiden ngunit ipinamamahagi ng manhua ang kanyang paglago sa kurbang nagpapanatili ng tensyon. Hindi siya kailanman ang pinakamalakas sa silid, hindi hanggang malalim sa kwento at kahit doon ang mga hamong kanyang hinaharap ay sumusukat sa kanyang kakayahan. Nagbibigay ng pagpapaganda ang singsing, ngunit hindi ito nagbibigay ng invulnerability. Tinatamaan si Aiden. Natatalo siya. May mga desisyon siyang gumagawa na nagkakahalaga sa kanya ng posisyon at reputasyon at kailangan niyang bawiin ang nawala sa pamamagitan ng parehong mekanismong namamahala sa lahat ng iba sa mundong ito. Ipinakitang lakas. Karapat-dapat banggitin ang sining ni HNS Studio. Distinct at varied ang mga disenyo ng orc, hindi homogeneous na masa ng berdeng kalamnan, kundi mga individual na may magkakaibang build, mga katangian at ekspresyong nagpapagawa sa tribo na maging populated sa halip na puno lamang. Binibigyang diin ng action sequences ang bigat at epekto sa paraang umaayon sa orc aesthetic. Hindi ito mga magagandang martial arts duels, kundi pagbangga ng puwersa at iginagawad ng mga panel ang pisikalidad ng labanan sa lipunan kung saan ang bawat away ay existential. May isa ring tahimik na epektibong bagay sa cultural commentary na nakapaloob sa premise. Ang tao sa lipunan ng orc ay hinubaran sa mga esensya, kwento tungkol sa outsider na nagnanavigate sa komunidad na ang mga halaga ay alien sa kanya. Ang paraang naghahanap ng pagtanggap si Aiden, hindi sa pamamagitan ng pagbabago sa mga orc o pagpapataw ng human values sa kanila, kundi sa pagtugon sa kanilang pamantayan sa kanilang termino, ay nagsasalita ng totoong bagay tungkol sa integrasyon at paggalang. Tinatanggap ng mga orc si Aiden, hindi dahil itinuturo niya sa kanilang maging mas tao. Tinatanggap nila siya dahil pinatunayan niyang sapat siyang orc. The Divine Ring descends, the strongest other world. Shenji Jianglin, Zuichiang Ishiji ay makukuha sa webtoon sa English kung saan ina-update ito tuwing Biyernes. Lumampas na sa 80 kabanata ang series at patuloy pa na may mga bagong arc na nagpapalawak ng saklaw lampas sa unang tribo papunta sa mas malawak na politika ng The Orc Realm at sa iba pang dimensyon na maaaring ma-access ng Singsing. Kung naghahanap ka ng tunay na kakaiba sa isekai space, hindi ibang lalagyan ng pintura sa parehong power fantasy, kundi premise na nag-commit sa sarili nitong absurdity ng may sapat na katapatan upang maging kapani-paniwala, sulit ito sa iyong oras. Ang isang human orc chieftain ay hindi dapat gumana bilang kwento. Gumagana ito dahil hindi kailanman kumikindat ang manhua sa kamera. Hindi nito kinikilala ang katawa-tawa. Ikinukwento lamang nito ang kwento na para bang ito ang pinakanatural na bagay sa mundo. At sa kung anong paraan, 80 kabanata na
ang nakararaan, halos ganoon nga. Kung nagustuhan mo ang breakdown na ito, mag-iwan ng komento. Sinasaklaw ng Manhwa Recap Vault ang pinaka kawili-wiling kwento sa genre, manhwa, manhwa at lahat ng nasa pagitan. Mag-subscribe upang makatch ang susunod. Salamat sa panonood. Magkita-kita ulit sa susunod na episode.